Harangan ng lahat ng labasan. Kuya, tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Tumulong sa sunog. Ang sarap ng pakiramdam sa'yo. Siguro, isa rin siyang taong sawi sa buhay. Ngayon, ang mayamang pamilya He ay darating para mag-ampon ng bata. Baka gusto mong siguguan na lang ang. Hindi ko talaga papayagan si Googo na lumayo sa akin. Lolo, dito ka talaga. Mag-aampon ng bata. Ang ating angkan ay magiging walang tagapagmana. Kung hindi ako mag-aampon ng bata, sino ang magmamana ng yaman natin? Ginoong He. Tingnan ninyo ang mga bata rito. Malulusog silang lahat, mababait din ang ugali kung sila ang mapili. Napakalaking biyaya iyon para sa kanila. Lolo, kayo na po ang pumili. Uwi na muna ako para sa trabaho. Hay nako, sa'yo pa ba ako aasa? Natatakot akong sa buhay ko. Hindi ko na maabyutan ng aking apo. Salamat po, Lolo. Bakit kamukhang kamukha ng bata si Jingting nung bata pa siya? Magkamukha talaga sila. Salamat po, Lolo. Bakit kamukhang kamukha ni Jingting nung bata pa siya ang batang ito? Magkamukha talaga sila. Ilang taon ka na? Ano ang pangalan mo? Ako si Gugo. Malapit nang mag-anim na taong gulang. Pwede ba akong maging lolo mo? Sige po, may lolo na ako. Ibig sabihin ba may tatay na rin ako? Siyempre naman. Pasensya na po, nagkandara pa lang ang bata. Ikaw ba ay? Ako po ang nanay ni Gogo. Tingnan mo ang aking apo, nag-uwi ng sertipiko. Ang galing-galing talaga. Ay, ang apo namin naman, marunong magmasahe sa lola niya. Sa ikalimang araw ng susunod na buwan sa Jiangcheng Elementary School, ika-6 na pong anibersaryo ng ating class reunion. Dapat dalhin ninyo ang inyong mga apo. Walang absent ha. Lahat ba sa atin sa group chat ay may mga apo na? Siguradong wala nang walang apo, di ba? Lauhi, kaya pa ba ng anak mo? G, nagalit lang ako ng mga matatandang to. Binibini, talagang gusto ko ang batang ito. Ganito na lang, pahiramin mo ako ng batang ito para alagaan, ng 1 buwan. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Pahiramin ng bata para alagaan? Ang kakaiba naman ng sinasabi ninyo. Binibini, seryoso akong nakikipag-usap sa'yo. Pasensya na po, kahit gaano man ako kahirap, hindi ko pagkakakitaan ang aking anak. Salamat po. Ang kakaiba ng matandang iyon. Gusto niya ng apo. Bakit hindi na lang siya gumawa ng sarili niya? Nanay, pakiramdam ko, yung lolo kanina hindi siya masamang tao. At sabi ng lolo, kapag may lolo na, may tatay na rin. Gusto na pala ni Googo ng tatay. Kapag may tatay na, maaalagaan niya si nanay. Para hindi na masyadong mahirapan si nanay. Huwag kang mag-alala, Gogo. Kahit mag-isa lang si nanay, kayang-kayang pagalingin ang sakit mo. Gogo, ayos ka lang ba? Ikaw ba yung kanina? Nasaktan ba kayo? Dalhin ko kayo sa ospital. Wag na, mukhang okay lang ang bata. Kanina, ako ang nawala sa sarili. Ako ang hindi nag-ingat. Ako ang mananagot sa lahat. Ito ang calling card ko. Kung magkaroon man ng anumang problema ang bata, tawagan niyo lang ako kahit kailan. CJ,
Hello, Doc. MS, Shen. Sa susunod na buwan, may isang top pediatric specialist na pupunta sa ospital natin. Ito ang para sa operasyon ni Gugua. Pinakamagandang pagkakataon. Yung sinasabi kong pambayad sa operasyon. Kumusta na ang pag-iipon? Pinag-ipunan pa rin. Salamat, Doc. Pahiramin mo ako nitong bata ng 1 buwan. Bibigyan kita ng 1 milyon. Hello. Yung lolo ba kanina ito? MS, Shen. Nasa sala po ang amo at naghihintay. Sundan niyo po ako. CJ. Nandito na si Gugua. Kumusta po? Pumapayag ako sa usapang kontrata. Pero kailangan mag-video call araw-araw para mag-update. Kailangan umuwi si Gogo, gabi-gabi. Sige, video call araw-araw. Check ka lang kahit kailan. Halika, yakapin nga ng lolo ang aking pansamantalang apo. Marahil ito, ang tanging pagkakataon, para magamot si Gogo. Ito marahil, ang tanging pagkakataon, para magamot si Gogo. Direktor, hinahanap ninyo ako. May magandang balita ako para sa'yo. Si Jiang Cheng, ang financial director ng He Group, ay dating kaklase ko. Hiningan ko siya ng magandang rekomendasyon para sa'yo. Executive Secretary, pumunta ka bukas para sa interview. Talaga? Pero, ang diploma ko sa kolehiyo. Nakalimutan mo na ba ang kakayahan mong top sa buong batch noon? Kung hindi lang dahil kay Gogoa. Makinig ka, dahil pupunta ka na, magpakita ka ng may kumpiyansa. Naniniwala ako sa'yo. Esan? Hello. Saan po papunta ang EUC department? Shen Siakoy, Suyaw. anong ginagawa mo dito sa He Group? Suyaw, dito ka pala nagtatrabaho sa He Group. Narito ako para magpa-interview. Hindi ka nga nakapagtapos ng kolehiyo. Ang anak mo, kasama mo sa orphanage, kumakain ng tira-tira. Pumunta ka rito sa He Group para magpa-interview. Baka naman, para sa posisyon ng janitor ang interview mo. Ang taong nakipag-anak sa isang mahirap na waiter. May mukha ka pang pumunta rito sa He Group. Kung gayon, ipapaalam ko sa'yo. Hindi ka pumasa sa interview. Suyaw, paano mo nasabi na hindi ako pumasa sa interview? Hindi mo pa alam. Ako ang HR manager ng He Group. Ang He Group namin, kailan pa naging ganito kababa ang pamantayan sa pagre-recruit. Sa ngalan ko bilang HR manager, ay ipinapahayag ko na ikaw ay nabigo sa interview. Suyaw, ikaw pala ang ace manager ng He Group. Shen Siakoy, nahulog ka sa kamay ko. Malas mo. Narito ako para mag-apply bilang executive secretary. Ito ang resume ko. Siakoy, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, bibigyan kita ng pagkakataong magpa-interview. Yung sinasabi kong bayarin sa operasyon, kumusta na ang pag-iipon? CJ, nakikiusap ako sa'yo. Presidente He. Sir He. Yung lalaking nakabangga sa akin, siya pala ang presidente ng He Corporation. Shen Siakoy pala ang pangalan niya. Sir He, hindi sapat ang kwalifikasyon ng babaeng ito para sa hiring standards ng kumpanya natin. Paalisin ko na siya sa kumpanya. Ikaw ang magsalita. Sir He, ako si Shen Siakoy. Narito ako para mag-apply. Bilang executive secretary, marami na akong karanasan sa administrative work at saka malakas ang coordination skills at communication skills ko. Maingat ako sa detalye at mabilis ako kumilos. Naniniwala ako na kaya kong gampanan ang trabahong ito. Mapagpakumbaba at magalang, matatag ang tingin, maayos ang tindig, malinaw at lohikal ang pagpapakilala sa sarili. Ikaw na, pumunta ka sa opisina ko mamaya.
Salamat, Sir He. Hindi kita bibigyan. Shen Xiaqui, putang ina ka, maghintay ka lang. Malamig na porselanang iris. Anong pabango ang gamit mo? Wala akong pabango. Sir Yi, may clue na tungkol sa babaeng iyon 6 na taon na ang nakalipas. Dati siyang nagbebenta ng jade pendant sa second-hand market kasama ang anak niyang lalaki. Baka naman, buntis pala siya noong pangyayari 6 na taon na ang nakalilipas. Nagkaanak pa pala sa akin, ang babaeng iyon. Ito ang tanging tagapagmana ng pamilya He. Hanapin ng lubusan. Opo, Sir Yi. Siya ang tanging tagapagmana ng pamilya He. Sundan ng lubusan. Opo, Sir Yi. Ilang taon na ang anak mo? Mga 5 taon. Sunog. Ang gaan ng pakiramdam sa'yo. Marunong ka ba sa mga bata? Siyempre. Sumama ka sa akin. Ha? Salamat, Sir He. Ang babaeng ito at ang bata. Paano sila naging magkatulad na magkatulad sa nasa larawan? 1 linggo na ang nakalipas. Nakapunta ka ba sa second-hand market sa Hilaga ng lungsod? Oo naman. Nagbenta ako ng isang jade pendant. Ito ba yon? Oo. Ano? Ito ba yon? Oo. Ano? Hindi ba ito yung jade pendant na ibinenta ko lang noong 1 linggo? Sa second-hand market, bakit may ganitong jade pendant din si Suyaw? Paano naging si Suyaw? Kaya ba siya yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas? Ito ang aking anak, kung gayon sabihin mo. Ano ang nakaukit sa likod ng jade pendant na ito? Ang butas sa itaas ay medyo nasa kaliwa. Ang tali sa gitna ay wine red na waxed cord. May nakaukit na maliit na salita sa ibabaw. Huwag magkalimutan kailanman. Akala ko yung jade pendant na yon ay limited edition. Palagay ko, uso lang yon sa Pinduoduo. Kaya ba, siya nga talaga yung babae, noong 6 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 6 na taon, nasa kumpanya ko pala siya. Hindi naman kamukha ng bata ko. Kailan mo nakuha ang jade pendant? 6 na taon na ang nakalipas. Sa Jiangcheng Houting, Grand Hotel. I-block ang lahat ng exit. Pogi, tulungan mo ako. Paano kita tutulungan? Tulungan mo akong patayin ang apoy. Ang sarap sa pakiramdam kapag malapit ka. Totoo. Talagang natulog ka sa isang waiter. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kaya nga sinabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin kahit kanino, sa mga guro at kaklase natin. Siya nga. Hindi ba't ito yung panahon na nakilala ko yung waiter 6 na taon na ang nakalipas? Baka nakilala rin niya? 6 na taon na ang nakalipas. Sa Grand Hotel ng Jiangcheng, kinagat mo ako rito, may naiwang marka ng ngipin. Tama na. Alam mo ba na 40 grado ang lagnat ng anak mo? Nasa harap ako ng klinika, nakaluhod ng 3 oras. Sabi ng doktor sa klinika, kung walang pera, walang gamot. Alam mo ba,
40 grado ang lagnat ng anak ko. Nasa harap ako ng klinik, 3 oras akong lumuhad. Sabi ng doktor sa klinik, kung walang cash, walang gamot. Tingnan mo ang peklat na ito, naburn ako habang nagluluto ng Chinese herbs. Single mother din siya. Para mabuhay ko ang batang ito. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Ako. Kasi, may parehong karanasan din ako. Kaya habang nakikinig, bigla na lang. Naranasan mo rin ba ang ganitong hirap? Pero okay lang. Mabait naman si Gogo. Hindi niya ako pinoproblema. Kung hindi ka naniniwala, pumunta tayo ng ospital ngayon din, para magpa-DNA test. Ngitian mo ako. Anong sinabi ko sa'yo sa bahay? Paano maging kaaya-aya? Huwag kang mag-alala, bro. Talagang anak mo ito. Anak kaya ito ni Boss He? Anak kaya ni Boss He? Binabati kita, Jihi. Ayon sa ulat, kayo po ang biological na ama ng bata. Si Boss He pala ang ama ng anak ni Suyaw. Getting. Hindi ka pa rin pala naniniwala sa akin. Sa kabila ng lahat ng hirap, na tiniis ko para palakihin ang baby. Nagtiis ka. Ang lahat ng hirap mo nitong mga nakaraang taon, babayaran ko ng doble. Shen Siakui, putang ina mo. Sinira mo ang buhay ko. Hindi na ako magiging Mrs. He. Malamig na porselana at amoy ng iris. Anong pabango yan? Wala akong pabango. Boss He. May lead na tungkol sa babaeng yun 6 na taon na ang nakalipas. Dati siyang nagbebenta ng jade pendant kasama ang anak niyang lalaki sa isang second-hand market. Posible bang, nung panahong yon, buntis siya? Ang babaeng yon ay nagbigay pa sa akin ng isang anak? Ito ang nag-iisang supling ng pamilya He. Hanapin siya ng buong lakas. Sige, Boss He. Talagang may pag-asa pa pala. Basta gusto kong magpatuloy. Ang daan. Nasa harap ko na. Bakit? Parang may mali. Ginoong He. Binabati kita. Sa wakas, nakita mo na ang iyong anak. Bakit? Bakit palagi kong naiisip na, special si Shen Siakui? At yung pamilyar na amoy, na galing sa kanya? Saan? Saan? Nandito na si Lolo. Nasaan na ang apo kong lalaki? Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan kong palakihin ang aking anak. Pinagdaanan mo ang hirap, ang mga paghihirap mo nitong mga nakaraang taon, babayaran ko ng doble. Nandito na si Lolo. Nasaan ang aking apo? Ang batang ito ang aking tunay na apo. Lolo, ako ang iyong tunay na apo. Bakit kamukhang kamukha ni Gugua si Jingting noong bata pa siya, ngunit ang batang ito ay hindi gaanong kamukha? Lolo, ngayong, natagpuan mo na ang iyong tunay na apo. Ang ating kontrata ay tapos na. Kahit natagpuan ko na ang aking tunay na apo, ituturing ko si Gugua ng pantay-pantay. At saka, nagkasundo na tayo sa kontrata. Hindi ako magbabago ng isip. Kailangan pa ni Gogo ng pera pang gamot. Alainan, pwede. Anong ginagawa mo? Hindi ba may natitira pa sa plato?
Ano ka ba? Bahay ito ng lolo ko. Kung gusto kong ibigay sa'yo, ibibigay ko. Kung yaw kong ibigay sa'yo, hindi ko ibibigay. Ako ang masusunod dito. Ayaw kong ibigay sa'yo, hindi ko ibibigay. Ako ang masusunod. Hindi ka mabuting kaibigan, nangaapi ka. Major Domo, maghugas ka ulit ng isang plato. Para lang kay Guoguo. Ang batang ito, ang ugali ay makasarili at hindi makatarungan. Talagang apo ng pamilyang He. Major Domo, makipag-ugnayan muli sa ahensya para magpates. Opo. Paano ba yan? Paano? Di ba may sarili kang laruan? Dito sa bahay namin, ako ang masusunod. Peke ka nga po. Huwag mong agawin ang lolo ko, pati mga laruan ko. Nanay! Ang dali kausap ng client natin ngayon. Mabilis pang pumayag sa kontrata. Magaling ka kasi. Salamat sa papuri, Sir He. Ipagpapatuloy ko ang pagsisikap. Paano mo nakilala ang ama ng bata? Mahaba ang kwento. Nagkataon lang na nagka one night stand kami. Tapos nabuo na ang aking guo-guo. Para sa akin, siya ay regalo mula sa langit. One night stand, 6 na taon na ang nakalipas. Kung ganoon, Ano, may nangyari kay Gogo. Ano nangyari sa sugat sa ulo ni Gogo? Paano ito nangyari? Nadulas lang siya at nabangga sa bato. Tiningnan na siya ng doktor. Gallows lang daw. Kasalanan ko, hindi ko siya nabawang mabuti. Normal lang na malikot ang bata. Mamayang gabi, uuwi na kami ni Gogo. Tara na. Ngayong gabi na mismo, uuwi na ako kasama si Gogo. Tara na. Ngayon, wala nang magsasabing hindi magaling ang pagluluto ko. Ting. Ito ang cake na ginawa ko ng maaga para sa iyo. Tikman mo. Matagal ko itong pinag-aralan. ilagay mo muna dyan. Amoy mumurahing pabango. Ting, tikman mo na ang cake na ginawa ko. Ang baho ng artipisyal na pampalasa. Presidente He, ito ang dokumentong kailangan mo. Yun na namang pamilyar na, malamig at malinis na amoy ng iris. Mali itong ginawa. Kailangan ulitin ito. May maling spelling dito. Mali pati ang petsa nito. Suyaw, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't makapal ang mukha mo? Hindi lang ikaw ang nanliligaw sa presidente. Pinapayuhan mo pa ang anak mo na pumunta sa bahay ng iba. At agawin ang tahanan nila at ang kanin ng lolo ng iba. Ang ganyang tao, nakakasuka talaga. Hindi ba? Secretary Shen, tinawag ka ni President He. CJ, Sekretarya Shen, pinatawag ka ni Sir He. CJ. Sir He, hinahanap ninyo po ako. Meron ka rin bang ganyang jade pendant? Meron.
Binigay sa akin ito ng isang waiter 6 na taon na ang nakalipas. Pero, ito kasing jade pendant, hindi ba ito galing sa Hulisales sa Pink Sixi? Parang may ganyan din si Suyaw. Heirloom ng pamilya He ito, nag-iisang jade pendant ito sa buong mundo. Dito sa'yo, turing mo lang pala ito sa mga panindang kalye. Ipinagbili mo? Noong nakaraang buwan, ipinagbili ko sa wholesale market. Ano po ba ang problema, Sir He? Wala. Umalis ka na. Baka. Shen Xiaqui, ang babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Yung malamig at malaporcelain na amoy iris sa kanya. Eksaktong katulad ng sa babaeng iyon. Isang wholesale na jade pendant. Kailangan bang magtanong sa napakaraming tao? Sir He, hindi kaya siya yung lalaki? 6 na taon na ang nakalipas. Impossible, impossible. Si Sir He ay galing sa mayamang pamilya. Paano siya magiging waiter? Tiyak nagkakamali lang ako. Malambot ang balat ng mga bata. Ang mga damit na ito, dapat gawa sa Class A na purong koton. Tapos ang sapatos, dapat yung may hook and loop straps. Ang sole dapat sakto sa paa. Kung hindi, madaling masprain. Sundin ang sinabi niya. Palitan lahat ng pinakamataas na standard. Opo. Ganito pala ang trato sa Young Master. Ang presyo ng kahit isang damit dito. Makakabili na ng 20 damit para kay Gogo. Salamat sa pagod mo ngayon. Dalhin mo itong 2 damit. Ituring mo na lang na maliit na regalo para sa bata. Talaga? Salamat, Sir He. Kung may tatay lang si Gogo na ganito kaalaga sa kanya. Mabait at maganda. Kung siya lang sana ang nanay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong itsura ng 6 na taong gulang kong anak. Secretary Shen, pwede ba kitang pagbigyan ng isang kahilingan? Ano po ang gusto ninyong ipagawa, Presidente? Gusto kong matuto tungkol sa mga batang lalaki. Paano makisama sa mga bata? Pwede mo bang dalhin ang anak mo bukas sa opisina? Bibigyan kita ng extra allowance. Extra allowance? Pwede. Tingnan mo ang larawan ng anak ko. Ito. Dagdag na allowance. Pwede. Tingnan mo ang litrato ng anak kong lalaki. Ano naman ang makikita dito? Guwapo, di ba? Guwapo. Ano ang paboritong pagkain ni Gogo? Bibilhan ko siya ng merienda. Huwag na. Ay nako, ano ba? Huwag kang mahiya sa akin. Sige, salamat na lang mula kay Gogo. Pero si Gogo kasi, allergic siya sa balahibo ng peach. Bukod sa peach, okay lang lahat. Sige. Gogo, mauna na si Mama, ha? Maglaro ka muna mag-isa. Esan? Ang bata naman. Allergic sa balahibo ng peach. Yung bata to. Allergy sa balahibo ng peach. Gogo, ito, binili ko to para sa'yo. Pumili ka ng gusto mo, mauna na ako. Salamat. Ubo. Ay, ubo!
ubo. Nanay ubo-ubo, nanay ubo. Itong batang kalye. Baka may nakakahawang sakit siya. Lumayo kayo sa kanya. Bilisin. Guardia. Itapon siya sa labas. Go. Nanay. Bitawan mo. Ano ang gusto ninyong gawin sa anak ko? Go. Ayos ka lang ba? Ubo, nandito na si nanay. Huwag kang matakot. Sa katawan nito, hindi alam kung gaano karami, mga virus at bakterya, nagpapanggap pa ng pagmamahal ng ina at anak. Guardia, bilisan, ihiwalay ang batang may trangkaso. Pakawalan mo ako. Nanay. Go. Pakawalan mo ako. Nanay ubo. Ubo. Go. Nanay. At ang batang may trangkaso, nakasalamuhan ng matagal. Ikaw rin, mag-disinfect ka, patayin ang mga bakterya. Ubo. Go. Pakawalan mo ako. Tuloy lang. Magpatuloy sa pag-disinfect. Nanay. Pigilan niyo yan. Nanay. Pigilan niyo yan. Sir Yi. Anong nangyari? Sir Yi. Lumayo ka talaga sa kanya. Tingnan mo siya ngayon, di mo alam kung anong nakakahawang sakit meron siya. Baka mahawa pa, ang buong kumpanya. Walang nakakahawang sakit si Gogo. Inatake lang siya ng hika. Tiyak na may isa sa inyo ang sinadya para ma-allergy si Gogo at maatake ng hika. Si Akoy. Pero sa mga binili ko, talagang walang peach. Ikaw ang naglagay ng peach. Sa kinain niyang cake, sinadya mong saktan ang anak ko. Huwag kang magbintang ng ganyan. Hindi ko hinawakan ang anak mo. Hinawakan mo o hindi. Malalaman natin sa cafe. CCTV. Ginoong Hi. Hindi ko sinasadya yun. Sinasadya mong saktan ang mga kasamahan mo, pati ang kanilang mga pamilya. Tinanggal ka na. Ayaw na kitang makita. Ginoong Hi, nadala lang ako ng emosyon. Pakiusap, tingnan nyo ang 3 taon kong pagsisilbi sa inyo. Patawarin nyo na ako. Patawarin nyo na ako. Ipaghanda ang sasakyan. Pumunta sa ospital. Senador Shakay, putang ina mo. Sinisira mo ang pagkakataon kong maging asawa ni Ginoong Hi. Sinisira mo ang pagkakataon kong maging asawa ni Ginoong Hi. Talagang may pag-asa pa pala. Basta gusto kong umalis. Ang daan ay nasa harap ko na. Talagang may pag-asa pa pala. Kung gusto kong umalis. Ang daan ay nasa harap ko na. Kumusta na ang bata? Buti na lang at dinala agad. Wala namang naging problema. Obserbahan lang muna natin. Maraming salamat po, Doc. Doc, siguraduhin mong ang bata ay bibigyan ng pinakamagandang gamot. Huwag mo nang isipin ang gastos. Siguraduhin mong gagaling ang bata. Sige, huwag kang mag-alala. Bakit ba parang pamilyar sa akin si Gogo? Nasasaktan ang puso ko kapag may nangyayari sa kanya. Ginoong Hi. Sa pagkakataong ito, talagang maraming salamat. Yung inyong in-advance na bayad sa gamot. Sa hinaharap, ibabalik ko ng buo. Ang lahat sa inyo. Unahin mo muna ang bata. Ang usapin sa pera. Huwag mo nang pakialaman. Salamat. Kumusta na si Gogo ah?
Kumusta na si Gugua? Mas mabuti na po. Sabi ng doktor, wala ng peligro. Salamat po, Lolo, sa pagpunta rito. Huwag kang magpakumbaba. Sa totoo lang, si Gugua ay aking apo sa tuhod. Pasensya na po sa abala, Lolo. Huwag mong sabihing abala yan. Ang layo ng loob mo. Wala sa tabi ko ang aking tunay na apo sa tuhod. Baka sakaling nasa panganib din siya. Bilasan ninyo ang paghahanap sa aking tunay na apo sa tuhod. Kung hindi, paano kung may mangyari sa kanya? Sa labas? Nauunawaan ko po. Huwag kayong mag-alala. Patuloy ko pong hinahanap. Ang aking tunay na apo sa tuhod. Saan ka ba talaga naroroon? Ginoo. Ano ang resulta? Pakita mo sa akin agad. Sa buong bansa, ang nangungunang 10 testing agency para sa paternity test ay maingat ng sinuri. Magkapareho ang lahat ng resulta. Ang kapal ng mukha. Kaming buong pamilya ay ginago lang pala ng isang babae. Ang lakas ng loob mo. Ang buong pamilya natin, ang daming tao, ay naisahan pa ng isang babae. Naikot-ikot lang. Lolo, ito ay espesyal kong pinahanap sa isang artisan para gumawa ng purple clay teapot para sa iyo. Bagay na bagay sa iyong personalidad. Lolo, anong nangyayari sa iyo? Sinong nagalit sa iyo? Mayor Domo. Anong nangyari? Anong nangyari? Binibining Su. Ang labis mo naman. Anong ibig mong sabihin? Mayordomo. Dalhin mo ang bata sa kwarto para maglaro. May pag-uusapan tayo. Jing Ting. Anong nangyari? Anong pag-uusapan? Sigurado ka bang si Xiao Zi ang anak ko? Oo. Akala ko taos puso ako. Ikaw ay nangahas, nagdaya sa pagpapalit ng anak. Lolo, anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Palagay ko ay tapat akong tao. Ang lakas ng loob mo, palitan ng tunay. Lolo, ano ang sinasabi mo? Itutuloy mo pa ba ang pagpapanggap? Suyao. Ang galing mo. Itinuring mo akong si Hijingting na parang batang musmos. Itinuring mo ang lolo kong bulag. Itinuring mo ang buong pamilya naming na mga tangang madaling lokohin, hindi ba? Jing Ting Gedge, tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil sobra kitang mahal, kaya ko nagawa ito. Maliban sa akin, wala nang iba sa mundo na magmamahal sa'yo ng tulad ko. Jing Ting Gedge, patawarin mo ako. Ikaw na nga ang nandaya. Isinama mo pa ang anak mong magsinungaling. Karapat-dapat ka bang maging ina? Ang sarili mong anak, ginawa mong panakip butas. Hindi ka ba natatakot sa karma? Wala akong ginawa. Tigilan mo na ang lahat ng pakinabang na nakuha mo sa pamilya namin itong nakaraan. Iyon na yun. Simula bukas, ipakete mo lahat ng gamit mo at umalis ka sa Jiangcheng. Huwag ka nang bumalik kailanman. Lolo, ako. Tumigil ka na. Nirerespeto ko lang ang nararamdaman ni Xiao Zai. Sana, maging mabuting ina ka. Masaya ba ang laro, Gogo? Sinusundo ko na si Gogo. Lolo, ako. Huwag mo nang sabihin pa. Ako ay tumitingin na lamang sa mukha ni Xiao Zai. Inaasahan ko na ikaw ay magiging isang mabuting ina. Bakit? Bakit siya? Shen Siakoy. Mula noong bata pa ako ang numero 1 sa klase. Nakakuha ko ng gintong medalya sa Olympiad sa math ng madalas. Ngunit mas gusto ng guro siya. Itinuring ko siyang matalik na kaibigan. Sa huli, ang mga kaibigan ko ay naging mga kaibigan niya. Ang lalaking gusto ko ay tumanggi sa pag-amin ko. Sa halip ay hinabol siya. Kahit ang mga magulang ko ay itinuring siyang anak na pang-ampon. Saan ba ako mas mababa kaysa sa kanya? Sa talino, sa pag-aaral, sa hitsura, sa pangangatawan, sa kakayahan, sa trabaho. Saan ba ako talo sa kanya?
Ano ba talagang kulang sa akin kumpara sa kanya? Bakit lahat kayo ay gusto siya, walang kondisyong pinagtatanggol siya, kahit yung kanyang one night stand, ikaw pa rin, ang mataas na CEO ng Hishi. Samantalang ako, isa lang akong lasenggerong laging lasing. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito sa akin. Senador Shakay, bakit hindi ka nalang mamatay? Pero simula pa noong mag-aaral tayo, itinuring na kita bilang pinakamatalik kong kaibigan. Ang pinakaayaw ko ay, yang pagiging kalmado mong yan. Ang pinakakinamumuhian ko ay, yang pagiging wala kang pakialam. Para lang umabot sa kung nasaan ako ngayon, gaano ba kahirap ang pinagdaanan ko? Bakit parang laging madali lang sa'yo? Bakit lahat ng gusto ko, madali mong nakukuha? Bakit lahat ay nagmamahal sa'yo? Tuwing nakikita kitang nakangiti, nandidiri ako. Tuwing nakikita kitang masaya, gusto kong samuka. Bakit lahat ng gusto ko, madali mong nakukuha? Bakit lahat ay nagmamahal sa'yo? Sa tuwing nakikita kitang nakangiti, nasusuka ako. Sa tuwing nakikita kitang masaya, gusto kong samuka. Mamatay ka. Mamatay kayong lahat. Mamatay ka, Shen Siakoy. Mamatay ka. Mamatay ka. Hindi ka man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang anak mo, kasama mo, nangangalakal ng tira-tirang pagkain sa welfare home. Pumunta ka rito sa His Group para mag-apply. Hindi kaya, para sa posisyon ng tagalinis. Ang nakapag-anak sa isang mahirap na waiter, may mukha ka pang pumunta sa His Group. Kung gayon, ipapaalam ko sa'yo, hindi ka pumasa sa aplikasyon. Ito ang aking resume. Siakoy, kung lumuhad at magmakaawa ka sa akin ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para sa interview. Ang batang ito, may allergy sa balahibo ng peach. Ang batang ito na walang disiplina. Baka may nakakahawang sakit ito. Layuan ninyo siya. Bilisen, guardia, itapon siya sa labas. Nanay! Go. Bitawan. Bitawan. Ang batang ito na walang disiplina, sa katawan, hindi alam kung gaano karaming virus at bakterya. Nandito pa, nagpapanggap na malalim ang pagmamahal ng ina at anak. Guardia, bilisen, ihiwalay ang batang may trangkaso. Pakawalan mo ako. Go. Nanay! At ang batang may trangkaso, nakasalamuhan ng matagal. Ikaw rin, mag-disinfect ka, patayin ang mga mikrobyo. 6 na taon na ang nakalipas. Sa Jiangcheng Houting Grand Hotel. Kinagat mo ako rito, nag-iwan ng marka ng ngipin. Alam mo bang 40 grado ang lagnat ng bata? Nasa harap ako ng klinik, 3 oras akong lumuhad. Sabi ng doktor sa klinik, walang gamot kung walang cash. Mamatay ka na, Shen Siakoy. Huwag kang matakot. Lahat ay lumipas na. Kaya, ang taong hinahanap ni President He. Ako. Go, anak ko siya. Tama ba? Itong jade pendant. Noong 6 na taon na ang nakalipas. Ibinigay sa akin ng lalaking iyon. Ang lalaking yon. Ako yon. Nanay, tatay! Kaya pala ang saya-saya ko kay Gugua. Yung inarkila kong apo na peke, tunay na apo ko pala. Ang apo ko, nandito lang pala sa tabi ko. Ang ganda, may lolo na ako, may tatay na rin ako. Nasa TV, nanay, tatay, maghahalikan na ba kayo? Si nanay?
Sa mga teleserye, dapat ang nanay at tatay maghahalikan. Ano bang pinapanood mo? Huwag ka nang manood niyan. Sa mga teleserye, dapat maghalikan ang nanay at tatay maghalikan. Anong mga teleserye ba ang pinapanood mo? Huwag ka nang manood niyan. Matagumpay ang operasyon. Pero kailangan mag-ingat ngayon. Huwag bigyan si Gogo ng maanghang na pagkain. CJ, salamat, Doc. Maraming salamat sa pag-aalaga sa hika ni Gogo. Salamat, Doktor. Dati, pinahirapan ko kayo. Ngayon, nandito na ako. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Anak ng anak ko, uuwi na tayo pag gumaling ka na. Lolo, marami akong mga magandang bagay na inihanda para sa'yo. Paglabas mo sa ospital, dadalhin kita ng lolo mo sa labas. Wow, salamat, Lolo! Maligayang pag-uwi, Binibini at Bunso. Kailangan bang ganyan ka-formal? Unang beses mo ito na umuwi bilang Inrahi. Siyempre, dapat itong tandaan habang buhay. O kaya naman, mas gusto mo ba yung mas pribadong welcome? Ikaw, Ito ang susi ng bodega, pinangangalagaan ng ina ng pamilya. Ipinamana pa ito mula noong panahon ng Emperor Qianlong. napakamahalaga nito. Hindi ko talaga ito matatanggap. Ang mahal naman nito, hindi ko talaga ito matatanggap. Ma, tingnan mo! Ang dami talaga dito ng Transformers. Gogo, gusto mo ba ang mga laruan na ito? Para sa'yo lang ang mga ito. Sabihin mo lang sa daddy kung anong gusto mo. Bibilhan kita ulit. Wow, salamat, Daddy. Daddy, pwedeng maging truck ito? Siyempre naman. Tingnan mo ito. Dahan-dahan lang. Lanan. Bakit ka umiiyak? Kasi, hindi ko inakala na si Gogo ay magiging ganito kasaya ngayon. Ang mga regalo na inihanda ninyo ni Lolo para kay Gogo ay mga bagay na dati kong pinapangarap na maibigay sa kanya. Sayang lang, limitado ang kakayahan ko. Salamat sa paghahanda para kay Gogo ng pinakamagandang bagay dito. Trabaho ko naman bilang ama ni Gogo. Ang gawin ito. Inihanda para kay Gogo ang pinakamagandang bagay dito. Ito ang dapat gawin ko bilang tatay ni Gogo. Dapat lang. Hindi mo naman iisipin na si Gogo lang ang binigyan ko ng regalo, di ba? Ako, may regalo rin. Ginang. Ito pong lahat ay inihanda ng binata ng 3 buwan ng maaga. Pinagawa niya sa Paris para sa bagong koleksyon ng tagsibol. Ito ay Hermès Himalaya Platinum Bag. Gawa sa puting balat ng buwaya at may 18K gintong pambitaw na may brilyante. Kahit pumila ka, aabutin ng 10 taon bago mo makuha. Ito naman ay galing sa Van Cleef at Arpels. Pinakabagong modelo, 4-leaf clover limited series. 3 lang ang ginawa sa buong mundo. Ito, napakamahal ng mga ito. Hindi ko naman magagamit sa pang-araw-araw. And Reski. Karapat dapat ka sa pinakamaganda. Subukan mo na. Karapat dapat ka sa pinakamaganda. Subukan mo.
Ito. Masyadong mapanganib ito. Saan? Ano ng problema? Ang ganda-ganda. Paano ko papayagang isuot mo yan sa labas? Si Daddy nahihiya, ninanakaw ang halik kay Mommy. Hindi yan pagnanakaw ng halik. Inspeksyon yan. Pumasa ito. He Jingting, nandito pa ang bata. Si Mommy, parang prinsesa. Si Daddy, halimaw ng halik. Kung gayon, ngayon naman, huhulihin ng halimaw ang prinsesa. Takbo. Halimaw ng mga halik si Daddy. Ngayon, hahabulin na ng halimaw ang prinsesa. Takbo. Noong una, napansin kong medyo maluwag ang mga buttons ng kamiseta mo. Kaya tinahi ko ito at nagdesisyon akong magbordado ng paborito kong disenyo. Kung hindi mo gusto, pwede kong tanggalin. Ang detalyado naman ito. Quico, ang galing-galing mo talaga. Mga simpleng bagay lang yan na hindi worth ipag-usapan. Ito, ang unang beses na may taong personal na nagtahi ng damit para sa akin, mula noong bata ako. Kapag may sira ang damit ko, binibilhan lang ako ng bago ni nanay. Hindi ako binilihan ng bago, wala akong naranasan. Na ganyang kaliit na detalye, alam mo ba? Ang mga ganyang detalye. Ang pinakamahalaga. Nabutas man ang damit ko, binibilhan na lang ako agad ng bago ng nanay ko. Bago Hindi agad. Hindi ko pa naranasan. Ang ganitong mga maliliit na detalye, alam mo, ang mga ganitong detalye lang. Ang tunay na mahalaga. Huwag kang umiwas. Ngayon, ang tapang mo ngayon ah. Hindi ba pwede? Pwede. Ikaw ngayon. Delikado ka ngayon. Ginoong He. Hindi ba gusto mo palagi ang kontrolado ang lahat? Bakit? Ngayon hindi mo na kaya? Pang-aasar. Kailangan mong panagutan ito hanggang dulo. Kailangan mong panagutan ito hanggang dulo. Nasaan na yung tapang mo kanina? Ikaw, huwag kang masyadong magmalabis. Natakot ako, ha? Ang nanay mo, hindi na magtatagal. Naglabas na ng critical condition notice ang doktor. Umuwi ka na agad. Kung hindi, hindi mo na siya makikita. Sa huling pagkakataon, kahit papaano, siya ang nanganak sa'yo, kahit walang malaking ambag. May paghihirap naman. Kanina, sinabi niya, na sana bago siya mamatay. Makita niyang masaya ka na. Kahit papaano, siya ang nagluwal sa'yo, kahit walang ambag. May hirap naman. Kanina, sinabi niya, na sana bago siya mamatay. Makita niyang masaya ka. Pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? 2 taon na ang nakalipas, ginamit mo na ang dahilang ito para makuha ang kalahating taon kong sahod. Ngayon, ginagawa mo ulit. Pwede bang magpalit ka naman ng dahilan? Hindi na ako muling maluloko. Maling diagnosis yun. Nagkamali ang doktor ng mga resulta ng eksaminasyon. Ngayon, totoo na talaga ito. Nanay mo ngayon, nakahiga pa rin sa kama sa bahay. Araw-araw, dahil sa sakit, hindi siya makakain. Ma'am, hindi maganda ang itsura mo. May nangyari ba? Sasabihin mo ba kay sir? Wala. Lumabas muna ako.
Hindi ba't sinabi ninyong may sakit si nanay? Ikaw, walang utang na loob. Kung hindi ko yon sasabihin. Huwi ka kaya? Alam kong nagtatrabaho ka sa He-Group, yung malaking kumpanyang yon. Mataas na siguro ang sweldo mo. Hindi naman kami humihingi ng sobra, 30,000 piso lang. Wala akong pera. At bakit ninyo kailangan ng ganoong kalaking halaga? Para saan? 24 na taong gulang na ang kapatid mong lalaki. Kailangan na niyang magpakasal. Siya lang ang lalaking tagapagmana ng pamilya natin. Ikaw, bilang ate niya, hindi mo man lang matulungan sa ganitong bagay? Bakit ako ang dapat magbigay? Tamad at walang ginagawa yung kapatid ko buong araw. Hindi man lang nakapagtapos ng high school, umaasa lang sa inyo. Noong pinutol ninyo ang pampaaral ko, para lang ibigay sa kanya, para bumili ng motorsiklo. Tapos nakabangga siya ng tao. Kayong dalawa ang gumastos ng libo-libo. Iyan ang paborito ninyong anak na lalaki. HMP, tumigil ka. Ikaw, tunggago ka? Ako pang tatay mo ang sinasabihan mo ng ganyan? Hayop ka na bata ka. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng tatay mo. Walang kwentang babae. Ni Dot nga hindi mo maibigay. Tapos may mukha ka pang magsalita dito. Tatanungin kita ng isa pang beses. Makakapagbigay ka ba ng 300,000? Wala akong pera. Kahit piso wala. Sige, sinabi mo yan. Ginoong Lee, handa na ang lahat. Ginoong Shen, ang anak mong babae, mas maganda pa sa larawan. Ha 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 ha. Halika. Sumama ka sa tayo, papuntang lungsod. Kakain tayo ng seafood. Bitawan mo ako. Illegal itong ginagawa ninyo. Gandang-ganda. Sumama ka sa akin, mamuhay ka ng maginhawa. Magandang babae. Sumama ka sa akin at tiyak na masarap ang buhay mo. 6 na taon na ang nakalipas. Nakaligtaan kita. Ngayon, hindi pa huli. Nagkaanak ka na. Mas kaakit-akit ka. Tingnan mo ang hubog ng katawan mo. At ang puwit mo. Ha ha ha. Bigyan mo ako ng malusog na anak. Sakto. Ha ha ha. Ginoong Lee, kung hindi mo ikinahihiya, itong babae. Mula ngayon, sa inyo na siya. Pero usapan muna natin. Ang Dot. 300,000. HMP. Bilis, pasalamatan mo si Ginoong Lee. Nagkaanak ka na nga, hindi naman ikinahihiya ni Ginoong Lee. Bakit hindi ka magpasalamat? Ayaw ko. Sumunod ka na lang. Ang taong tulad ni Ginoong Lee. Sa Jiangcheng, mahirap maghanap ng tulad niya. Na nagkagusto sa'yo. Swerte mo na nagkagusto siya sa'yo. Huwag kang walang utang na loob. Anong tinatakpan mo? 6 na taon na ang nakalipas. Nakawala ka. Ngayon, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Anong tinatakasan mo? 6 na taon na ang nakalipas. Pinakawalan kita noon. Ngayon, tingnan natin kung sinong sasaklolo sa iyo. Lao Shen. Matigas talaga ang ulo ng anak mong babae. Ginoong Lee, huwag kang mag-alala. Mahiyain lang talaga siya. Bilasan mo't magtimpla ka ng tsaa para kay Ginoong Lee. Pa. Anak mo ako. Ikaw pa. Kung tatakbo ka, paniwala ka, habang buhay, hindi mo na makikita ang anak mong lalaki. Tama, tama. Sumama ka sa akin at tiyak na magiging masagana ang buhay mo. Mas mabuti na yan, kaysa mag-alaga ng lumpo. Sa pamilya He. HMP, hahaha. Narinig ko, hindi magaling si He Jingting sa kama. Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lalaki. Lumayas ka. Putang ina, binigyan kita ng pagkakataon, ayaw mo pa? Nasaan ang misis? Bakit hindi pa umuwi? Mukhang umuwi siya sa kanila. May problema siguro sa pamilya nila. Umuwi sa kanila? Okay lang.
Ihanda ang sasakyan. I-track ang cellphone niya. Sa loob ng 3 minuto, kailangan kong malaman kung nasaan siya. Opo. Ihanda ang sasakyan. Hanapin ang lokasyon ng kanyang cellphone. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong malaman kung nasaan siya. Opo. Sumigaw ka. Ipagpatuloy mo. Napakaganda mo. Sayang, ang daldal mo. Mas mabuti to, di ba? Sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Sino? Sinong may lakas ng loob na manuntok sa akin? Si Jihi ng He Group. Anong ginagawa mo rito? Nandito ang asawa ko. Sa tingin mo, saan ako dapat naroon? Boss He. Talagang hindi ko alam. Si Shen Siakoy. Kayo pala, ang babaeng inyong ino. Kasalanan niya. Ipinagbili ang anak na babae para sa 300,000. Biktima rin ako. Boss He. Dahil sa ating pakikipagtulungan. Ikaw yung palaging naghahanap ng butas. Para makuha ang mga proyekto, di ba? Likyang, di ba? Ikaw pala yung nagpapalusot. Para lang makakuha ng proyekto, tanga-tangang palaboy. Ikaw si Likyang, di ba? Maglabas ng pahayag. Simula ngayon, ang anumang kumpanya sa Jiangsheng na makikipagtulungan kay Likyang ay kaaway ng Ho Conglomerate. Jiho. Mali ako. Tungkol naman sa inyo, Jiho. Ako ang totoong lolo ni Gogoa. Kahit hindi mo ako pansinin dahil kay Gogoa, pansinin mo naman ako dahil kay Sia Kui. may mukha ka pang banggitin si Xiaxia. Karapat-dapat ka bang maging ama ni Xiaxia? Presidente, kakahanap lang ng ebidensya ng tax evasion ng kumpanya ni Li Qiang. Sapat para sa 10 taong pagkakabilanggo. Ji Shen, parang may utang pa sa loan shark. Narinig nyo ba? Ito ang pinili ninyong daan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Maligayang bati sa inyong dalawa. Dalawa ang sanggol sa sinapupunan ng ginang. Ayon sa ultrasound, malusog ang paglaki ng 2 embryo. Malakas at regular ang tibok ng puso ng mga sanggol. Totoo ba, Jingting? 2 bata pa ang magiging anak natin. Totoo nga. Doktor, madali siyang mapagod nitong mga nakaraang araw, at wala rin siyang gana kumain. Makakaapekto ba ito sa mga sanggol? Ha, ito, normal na sintomas lang ito ng pagbubuntis sa unang trimester. Maganda ang pangangatawan ni Mrs. He. Kailangan lang mag-ingat sa pagkain at kumain ng masustansya. Panatilihing masaya ang pakiramdam. Walang magiging problema. Narinig niyo ba? Mga anak, dapat mabait kayo. Huwag ninyong pahirapan ang inyong nanay. Salamat. Xiaxia. Ngayon, 2 pang maliit na hari ang idadagdag. Para manggulo sa'yo, Boss He, mula ngayon. Mukhang wala ng katahimikan ang buhay mo. Hindi ako natatakot dyan. Mula ngayon, ipapaantala ko ang lahat ng gawain sa He-Group. Lahat ng gawain. Ang pangunahing tungkulin ko ngayon ay ang alagaan kayong mag-ina, 4 na kayo. Gusto ko talaga yan. Mula ngayon, ipagpapaliban ko ang lahat ng gawain ng His Group. Ang pangunahing tungkulin ko ngayon ay ang alagaan kayong mag-ina. Lolo, bilisan mo, laro tayo ng agawan base. Sige, samahan ka ni Lolo. Bilisan mo! Bilisan mo! Habulin kita.
Apo ko, hindi na kaya ni Lolo. Gusto ko pa. Dahil kumpleto tayo ngayon. Mag-picture tayo. Sige, Halika. halika, Apo. Dati, akala ko, ang kaligayahan ay nasa malayong lugar na hindi maabot. Pero ngayon, nalaman ko na, nakatago pala ito, sa bawat ordinaryong araw na puno ng pagmamahal. Basta't titingnan mo ng mabuti, nasa paligid mo lang ang kaligayahan. Sana ang nasa harap ng screen. Makita mo rin ang iyong kaligayahan. Halika. Ngitian natin. Cheese.